At mayroong bagong estratehiya ang Pilipinas. Ang ating presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos ay mayroong bagong estratehiya para ma-counter itong agresibong pamaraan ng China sa West Philippine Sea. Ating pakinggan ang report dito sa UNTV. President Ferdinand Marcos Jr. expressed the Philippines' intent to develop a new strategy in responding to China's aggression in the West Philippine Sea. The president cited limited progress from the country's ongoing diplomatic efforts, prompting the need for a fresh approach to alleviate tensions in the region. Ano kaya itong bagong estratehiya ni Bongbong Marcos, ang ating presidente? Dahil sa ang tagal-tagal na ng estratehiyang diplomasiya, itong pagdadialogo sa China ay wala pa rin nangyayari. Kaya ngayon ay sabi niya meron siyang bagong gawing estratehiya. So atin pakinggan muli ang reporter kung ano ang sinasabi dito. According to the president, it is imperative to take unprecedented steps to address the situation in the West Philippine Sea. The Philippines will also continue to engage with partners in the Indo-Pacific region and other areas as needed. So ito ang sabi ni Bongbong ay meron tayong gawin na hindi pa natin nagawa noon. Ito, we have to do something that we have not done before. We have to come up with new concept, a new principle, a new idea so that we move as he said, we move the needle to the other way. So ito yung sa palagay ko dahil hindi makuha sa fire with fire, hindi makukuha sa tooth for tooth ang China kasi napakalakas talaga ng China, ay meron tayong bagong gawin. Ano kaya ito? Ito ang palagay ko, ang konsepto na ito ay kinuha sa, kung alam niyo yung martial arts na Tai Chi, which is malambot siya na klaseng martial arts. Ang lakas ng kalaban ang gagamitin mo pabalik sa kalaban mo. So ito'y kinuha din na prinsipyo sa Biblia na kung saan sinabi ni Kristo na kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi ay huwag mong sampalin yung sumampal sa iyo, kundi ipasampal mo rin ang kanang pisngi. So dalawang pisngi na ang sinampal sa iyo. Yan ang tinatawag na soft kind of strategy, malambot. Pero parang Tai Chi, pwedeng babalik ang puwersa sa pinanggalingan. At yun ay ibig sabihin ay tatamaan ka ng sariling kamao mo. Areas is needed. This comes in the wake of a series of aggressive actions by China in the West Philippine Sea, including the use of water cannons against Philippine vessels engaged in regular rotation and resupply missions near the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Dito mga kababayan ko, ang China ay hindi talaga ito aatras sa itong claim nila ng 9-dash line, which is kasama ng Spratlys dyan. Pero kapag nandyan tayo na merong stand at tayo'y gumagawa na rin ng estruktura dyan sa Spratlys, sa Scarborough Shoal, ay siguro mapagtanto ng China sa katagalan na they have to back out. At yung i-claim nila ay yung tinatawag na 7-dash line na lamang. Medyo paliitin nila ang kanilang claim kasi ang buong Asia Pacific, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, lahat ay nagkakaisa laban sa China. At kung magkaroon ng mga sanctions, katulad ng nangyari sa Russia na hindi na tatangkiligin yung produktong China, ay ang China ay magiging kawawang nasyon. Kaya yan, ang China ay hindi naman talaga yan, walang record yan na katulad ng Japan na naghasik ng lagim noong World War II.
Ang China ay tahimik lang talaga yan. Ngayon lang yan nagpapakita ng gilas na malakas ang kanilang military, ang kanilang ekonomiya. Pero actually, ang mga Chinese na yan ay wala pang record yan na katulad ng Hapon noong World War II na talagang mabagsik. Kaya naninindak lamang ang China. A warning from China. Beijing says the Philippines should not rely on major powers in its maritime dispute with China. It warns doing so would only provoke China, which could further escalate maritime tensions. Ito naman na article na news ay ang pagbabanta ng China sa Pilipinas na huwag gumamit ng mga superpowers katulad ng Japan, ng Amerika, ng South Korea. Huwag gamitin yung mga malalakas na nasyon, Australia, para papanig sa Pilipinas na makipaglaban kontra sa China. Wala silang magawa dito kung ito ang gusto natin kasi hindi natin sila kaya ng one-on-one. Kaya tayo nananawagan sa ating mga brothers. Ang malalakas na brothers, Amerika, Japan, Australia, South Korea at saka Taiwan. Lahat ng mga yan kapag nagsama-sama, matatalo talaga ang China. Kaya ang China ay nananawagan sa Pilipinas na wag nang gumamit ng or magpatulong pa sa mga major powers para hindi sila ma-provoke. Ngayon, bakit? Kung ma-provoke ba sila, kung magalit ba sila, may magawa ba? Okay. China adds any attempt to force the country to back down will lead nowhere. China has always been committed to maintaining peace and stability in the South China Sea through dialogue and consultations with ASEAN countries, including the Philippines. At the same time, China is resolute in its determination to safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests. Pero dito, sinabi dito ng kanyang spokesman na handa naman daw ang China na magipag-dialogue or negosasyon sa mga kapitbahay nito or kapitnasyon sa Asia Pacific. Pero wag lang daw sila i-provoke dahil hindi sila mag-back down. Grabe naman to. Ayaw talaga mag-back down. Paano na yung ating Spratlys, Scarborough? Kasi kiniklaim nila yan. At ayaw ng Amerika na mapasa China yan kasi hindi na makakadaan pa diyan ang mga international vessels. Kapag teritoryo na ng China ang Spratlys, Scarborough, ay hindi na sila makadaan diyan sa Taiwan Strait. Hindi na makadaan dito sa West Philippine Sea kasi yan ay magiging Chinese territory. Kaya yan ang stand ng Amerika na dapat international waters pa rin yung West Philippine Sea para malayang makadaan ang mga barkong pangnegosyo. Ano ang palagay nyo sa mga isyong ito mga kababayan? I-comment nyo lang down below dito sa ating channel. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga karagdagang videos. Maraming salamat!